Vote buying at vote selling, tinututukan ngayon ng Kontrabigay Committee sa pagsisimula ng campaign period. Kaugnay niyan, tinutukan yan ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, ipinahayag ni Kontrabigay Commissioner in Charge Ernesto Maceda Jr. na tuloy-tuloy na ang kanilang pagbabantay sa mga maaaring maging sangkot dito sa pagbebenta at pagbili ng mga boto. Anyang ini-expect pa talaga nila na buhos ng mga reklamo patungkol dito ay kapag malapit na ang mismong araw ng halalan, pero ngayon pa lamang na sa pagsisimula ng campaign period ay tinututukan na rin nila ito. Sinabi rin ni Maceda na nag-activate na ang Kontrabigay Committee on the ground. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ang kanilang pagtingin sa mga monitoring page at website sa bawat rehiyon o probinsya. Pagtitiyak niya rin na bawat isa sa komite na ito ay masigasig na sugpuin ng ganitong illegal na aktibidad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Ernesto Maceda Jr. Well, for one thing, no, nag-umpisa na ho ang aming organization on the ground because isa sa mga innovations nitong campaign against vote buying, ay imbis na sa central office lang pwedeng idiretso yung mga reklamo. Ngayon, sa bawat isang region, province, city, or municipality, nag-activate na ho ang ating mga Committee on Kontrabigay on the ground. Sinusundan ho namin yan sa kanilang mga monitoring page, monitoring websites or Facebook accounts. Sa kaugnay pang balita, mga e-wallet platforms, Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay nangako na hihigpitan ng pagbabantay sa mga paggamit ng e-wallets bilang platform sa vote buying o vote selling. Ngunit paglilinaw ni Maceda na ang pinaka-prominenteng form talaga ng vote buying na kanilang natatala ay pamamahagi ng cash assistance. Kasunod dito ay ang pamimigay ng rice, food o kaya naman groceries. Talamak din anya ang sponsorship o yung mga nagpapaliga at ang e-wallet platforms ang pinakakonte sa mga nare-report. Ayon kay Maceda, bagaman wala pa talagang maraming napapakulong na may kaugnayan sa ganitong illegal na aktibidad, dahil na rin pagkatapos ng eleksyon ay wala na rin nagtutuloy sa mga kaso na ito, binigyang din niya na maaari nilang kaharapin talaga ay diskwalifikasyon kapag napatunayan na sangkot dito. Samantala, patuloy pa rin ang paalala ni Maceda na huwag ibenta ang kanilang mga boto dahil dito nakasalalay ang kanilang mga kinabukasan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ulit ang pahayag ni Commissioner Ernesto Maceda Jr. Isipin ng mga tao, okay lang yan, pera naman natin talaga yan. Ang dapat sana may isa-isip ng mga tao, pera nila talaga yan. No? Pero kung ibibigay sa kanila sa pamamagitan ng vote buying, sila pang naging part ng problema. So, just make sure sana na yung kanilang mga boto, talagang wag nilang ipagpalit. Yun ang mas importante para mas masiguro na hindi ho nila nasasangla ang kanilang kinabukasan. Bombo Genesis, Bombo Ever. Bombo Isa, may natanggap tayong report about dun sa issue ng possible quote-unquote vote buying incident diyan sa may bahagi ng Cordillera like Baguio City and somewhere in Apayao yata. May mga information ba tayo tungkol dito? Sa katunayan, Bombo Genesis, bahagi nga rin ng na-share ni Commissioner Maceda at saka ni Chairman George Erwin Garcia, nakaabot na yung ganitong klaseng complaint na mula sa Baguio na may mga nagpapamahagi nga daw ng mga ID cards or parang mga membership, tapos may kasama itong parang 100 pesos. Pero sa ngayon, ang kaso na ito na nasa Baguio ay tinitignan pa rin talaga ng komisyon at later on naman daw ay magbibigay sila ng statement kaugnay dito at kung ma-verify na nila ito. Sa katunayan nga, Bombo Genesis, na sabi ni Chairman George Erwin Garcia, yung pagkakaroon ng membership sa isang party list organization ay wala namang problema ito. Pero kapag may kasama ng bayad, katulad nga nung nakita dun sa mga na-picturean at mga na-videoan dun sa may bandang Baguio, ay considered na to as vote buying. Kaya naman talagang ito ang tinitignan ng komisyon ngayon at maglalabas sila ng statement patungkol dito kung confirm at kung meron na talagang details ang kaso na ito. Sa katunayan din, Bombo Genesis, marami talaga silang tinitignan na kaso na rin. Katunayan nga, sinabi ni Chairman Garcia kanina na meron din silang tinitignan dito sa may bandang Quezon City at Apayao. So, ang magiging kasi nito, ang magiging flow nito after Bombo Genesis, talagang parang
hinimok talaga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mag-report ang mga taong bayan kung may makita sila na ganito sa kanilang mga lugar para nga rin mapadalhan sila ng show cause order at mapaliwanagan kung ano nga ba ang nangyari doon sa hinihinalaang vote buying incident, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa COMELEC Office, Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo!